Solemnity, welcome to Story of Jesus. Quiapo Church Live Mass today. We attend the Holy Mass on Friday, 1st November 2024. All Saints. I saw a huge number, impossible to count, of people from every nation, race, tribe, and language. Please be quiet and attend Mass. Subscribe to the channel to follow the next Masses. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Kalina mga kapatid, tayo ay muli maganda sa ating gagawing pag-alin na ito. Ating aming pagsisihan ating mga nago, mga pagkasala. Sinugot ang kapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyaya upang mga makasalali magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluka sa kanan ng Ama para pamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga nagawang mga kasalanan, patubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin. Pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Hesukristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama namin mga pangyarihan, ipagkaloob ang aming maparangalan ng isang dakilang kapistahan, ang kagitingan ng lahat na iyong mga banal. Iniluluhog namin, pakundangan sa napakaraming dumadalangin. Paapawid mo sa amin ang kisasabikang batis ng iyong awa sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Ako'y si Juan, at nakita kong umaakyat sa gawing silangan ang isa pang anghel, taglay ang pantatak ng Diyos na buhay. Humiyaw siya sa apat na anghel na binigyan ng Diyos ng kapangyarihang maminsala sa lupa at dagat. Huwag muna ninyong pinsalain ang lupa, ang dagat o ang mga punong kahoy. Hintayin ninyong matatakan sa noo ang mga lingkod ng ating Diyos. At sinabi sa akin, ang bilang ng mga tinatakan, 144,000 buhat sa 12 lipi ng Israel. Pagkatapos no'y nakita ko ang napakaraming taong di kayang bilangin ninuman. Sila'y mula sa bawat bansa, lahi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono ng Kordero, nakadamit na puti at may hawak na mga palaspas. Sabay-sabay nilang sinabi, ang kaligtasan ay mula sa Kordero at sa ating Diyos na nakuluklok sa trono. Tumayo ang lahat ng anghel sa palibot ng trono, ng matatanda at ng apat na nilalang na buhay. Sila'y nagpatira pa sa harap ng trono at sumamba sa Diyos. Ang wika nila, Amen. Sa ating Diyos ang kapurihan, kadakilaan, karunungan, pasasalamat, karangalan, kapangyarihan, at kalakasan magpakailanman. Amen. Tinanong ako ng isa sa matanda, sino ang mga taong nakadamit na puti at saan sila nanggaling?
Hindi ko po alam, tugong ko. Kayo ang nakakaalam. At sinabi niya sa akin, sila ang mga nagtagumpay sa kabila ng mahigpit na pag-uusig. Nilinis nila at pinaputi sa dugo ng kordero ang kanilang damit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos ating Panginoon. Ang mundo'y natayo, ang tiyaong sandigay, ilalim ng lupa, tubig kalaliman. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng puon, sino ang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitawan. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya, ililigtas siya at pawawalang sala. Gayon ang sino mang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos at iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, sa ngayon, tayo'y mga anak ng Diyos, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam nating sa pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya, sapagkat makikita natin siya sa Kanyang likas na kalagayan. Kaya't ang sino mang may pag-asa sa Kanya ay nagpapakalinis tulad ni Kristo. Siya'y malinis. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Kayong mabigat ang pasan ay kay Jesus maglapitan upang kayo'y masiyahan. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang buting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang napakakapal na tao, umahon siya sa bundok at pagkaupo niya ay dumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga ama na walang inaasahan kundi ang Diyos sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga pagkumbaba sapagkat tatamoy nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga namimiting makatupad sa kalooban ng Diyos sapagkat ipagkakaloob sa kanilang minimiti. Mapalad ang mga mahabagin sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng mga daan sa ipagkakasundo sapagkat sila ituturing ng Diyos ng mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa akin, inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at nagbibikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa mga nasa kalantahan na nakikisa sa ating pagdiriwang ng banal na misa. At sa inyo po lahat, magandang umaga po. Magandang umaga po naman. So ngayon po ay pagdiriwang natin ng kapistahan ng mga banal.
Hindi ho Halloween, kundi All Saints Day. Normally, kapag sabi po natin banal o santo, ang ating po unang naiisip ay yung mga taong namuhay ng hindi pangkaraniwan, mga martir, o sabihin natin na mga taong naging halimbawa sa kanilang kapwa at kinilala ho na simbahan bilang maging modelo o sabihin ito, huwaran ng ulirang pamumuhay bilang isang Kristiyano. Those who are beatified and canonized na kung saan makita po natin ay mayroon pong tala sa kalendaryo simbahan na kung saan ipagdidiwang ang kanilang mga kapistahan. They have particular dates, kailan beatified, kailan canonized, at ito ay ating kinikilala. Normally, yun po ang sabihin natin ang ating pag-unawa sa banal. But in a wider sense, sa ating pagdiriwang ho kayo ng mga banal, ay hindi lamang po iyon na mayroong official na pagkilala na simbahan ang kanilang buhay dito sa daigdig. Naging buhay sa daigdig nung sila nabubuhay pa. At yun nga ho ay binibigyan parangal natin. Kaya sabi nga ho ni Neil Gillimet, ay ito ho ay kapistahan, this is the democracy of all the saints. We recognize those who are saints in a way na kung saan hindi ho nabigyan ng opisyal na pagkilala ng simbahan, kundi sa kanilang akmang pamumuhay dito sa lupa. Sila ho ay una, lahat ng binyagang Kristiyano na kung saan namatay na, ay ngayon ho ay nasa piling ng Diyos sa kalwalhatian. Yun ho. Lahat ho ng binyagan. Again, na namatay, hindi man ho na-recognize, hindi man nagkaroon ho ng tala ang kanilang biografiya sa lupa, pero kilala po natin na sila po ay, yun nga ho, namatay at nasa piling ng Diyos. Sino sila? Hindi ho natin lang kung gaano karami. Ikalawa, pwede sabihin natin ang lahat na banal din ay pwede rin hindi binyagan. Not only those who are baptized Christians. At ating pong isipin, hindi lang Katoliko. Sapagkat ang Protestante binyagan din, ang marami hong Christian denominations, bagamat hindi Catholic, but we recognize the baptism dahil Trinitarian, sila binyagan. All Christians. So we recognize not only Catholic saints, but all Christian saints. But we also recognize those who are not baptized Christians, Buddhist, o ano man ho yan, baka indigenous people, etc., Hudiyo, o marami po diyan, na kung saan ay namuhay ng isang mabuting tao sa daigdig, according sa conviction ng kanilang konsensya. Sapagkat maliwanag po naman na hindi man binyagan, pero ang lahat to ang tinatawag ng Diyos towards a holy life, a good life, by means of the conscience. At alam po natin yon. Na hindi man ho ito sabihin natin na recognize natin as Catholic, pero isang taong nabuhay ng mabuti, ng marangal, dahil sila ho ay sinunod ang kanilang konsensya. Wala man kinilalang Yahweh, wala man kinilalang Diyos, Ama, kagaya po natin. Wala man kinilalang Kristo, pero ang kanilang uri ng pamumuhay ay makadiyos. Ito ay ating kinikilalang banal. Kaya yung kabanalangin ho ating pinagdidiwa ngayon. Kaya sa unang pagbasa natin narinig sa pahayag ni San Juan, nakipo doon, galing sa iba't ibang bansa, iba't ibang lahi, nagpupuri sa harapan ng kordero. Even the first reading ay binibigyan po sa atin na talaga hong maging kung sila ho ay talagang kung sa isipan ng mga Hudiyo ay sila ho ang makakaharap sa kordero, pero sa pahayag po ni San Juan sa unang pagbasa, ito'y include ang lahat ng lahi. Gaano karami hindi alam. Sabi lang ho doon, napakarami. Pero siguro sa atin nga hindi lang po ito sabihin natin pagdiriwang ng kanilang mga buhay ng mga banal, kundi ito'y paraan din sa atin upang tularan ang kanilang kabanalan. Papaano ang kabanalan? So to say, ang atin lamang pong focus para sa atin ang holiness is simply the avoidance of evil.
Kaya nga ho, pag halimbawa po ay naroon po sa kumpisalan, pag halimbawa po lagi ho ang laman ng kumpisal, kapag halimbawa po ay, every time pag po lagi na confession, ang lagi ho laman ho ay laging kasalanan laban sa utos ng Diyos. Yung ho ang laman ng kumpisal, para bago ang kanila ho ay, if we follow the law, at ito'y marami siguro kaya mga ito'y panahon din, para bagang holiness is simply following the law. And yun nga ho, ang daan ng kasalanan ay simply avoidance, so sabihin natin nga violation ng 10 utos. Pag isusunod doon, you are a good person. Pag hindi, di ka nakakasala. Yun nga ho ang ating laman. Pero ang maganda po ang buting balita sa atin, ibinigay ng Panginoon sa atin. Ang daan, hindi lamang ito sabi nga, bagamat ang Panginoon ho ay naroon ng pagtuturo. Pero sa Kanya, kaya nga siya dumating, ay hindi lamang Kanyang ginawang sabihin natin, ang focus lamang ay pagsunod sa kautusan. Kaya nga sabi niya sa one time, kung ang inyong mga kabanalan ay para pagsunod lamang sa kautusan, ay hindi ho sapat. Hindi sapat. Even St. Paul recognized that. Sabi lang pa sa tayo doon sa sabihin natin na yugto na kung saan ay simply following the law. That's the Old Testament. Ang pagsunod lamang sa kautusan, kung ang daan ng kabanalan ay pagsunod lamang o pagsuway sa kautusan, ay hindi dala ng lumang tipan. Pero nang dumating ating mahal na Panginoon, binigyan niya bagong batas. At ang unang ang mabuting balita ay binigay sa atin ang daan. Ang punong kabanalan, yung Beatitudes na tinatawag. Kaya maganda po na sa iyo sa atin. To be blessed is not simply to be happy, but fortunate. Kaya tama yung translation sa atin, mapalad. Mapalad ng mga ama. Pagtuturo, the way of life, how to live. Yung una, ay siguro nga ho, sa simple discipline, but ito ho ang pangalawang pagtuturo ating mahal na Panginoon sa kanyang Sermon on the Mount. Kaya nga ho, binigay sa bundok, makita po natin binigay po sa Mateo, si Jesus ang pangalawang Moises. Kung noong una binigay ni Moises ay ang 10 utos ng Diyos sa bundok. Ang kanyang pag-akyat sa bundok ay pagbibigay ng panibagong kautusan. Panibagong paraan ng pamumuhay. Kung noon si Moises ay ibinigay sa 10 utos, ngayon naman ay binigay ni Jesus ang 80 kabanalan. Paano mamuhay? Paano gagawin ng daan tungo sa kabanalan? Pag-imumuhay ng Aba, na walang inaasahan kundi ang Diyos. Paging mahapis, mapala man nahapis sapagkat aalimin sila ng Diyos. Mapala man nagpapakumbaba sapagkat tatamuhin nila ang pinangako ng Diyos. Mapalad man namimit makatupad sa kalooban ng Diyos. Mapalad ang mga mahabagin. Mapalad may malinis sa puso. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa pagkakasundo. Mapalad ang pinag-uusig dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos ay, kung gagawin po ito, it is simply a reward ng mangyayari after we die here on earth. Pero advice natin mahal ng Panginoon, if we live according to the Beatitudes, we'll create the kingdom of God here. Lipunan na kung saan mamayani, kapag nabuhay ayon sa mga pagatong pagpapahalaga, ang paghahari ng Diyos ay magkakaroon ng katuparan dito pa man sa lupa. Kaya nga hindi na kinakailangan maghintay ng gantimpala, pero dito pa man din sa lupa, we can create that kingdom of God if we live according to the values na sinasabi sa punong kabanalan. Kaya nga ito'y daan. Kaya ito'y ang muting balita po ay paghapay sa atin ng daan tungo sa kabanalan. Kaya nga sabi ho doon sa bandang huli ng unang pagbasa, if we have lived these beatitudes in our life, sabi nga, doon tayo makabilang sa mga nagtagumpay sa kabila ng pag-uusig. Nilinis nila ang pinapiti sa dugo ng kordero ang kanilang mga damit. We can belong to that. Doon sinavision ni St. John sa unang pagbasa. Kaya nga ho, itong mga taong napakarami sa iba't ibang lahi, iba't ibang bansa, iba't ibang wika,
maybe they have lived in their life ang turo at mahal ng Panginoon without really knowing Jesus. Pwede ho yun. Pero dahil sila'y naging matatag sa pag-uusig dahil sa kanilang tamang gawain, dahil sa kanilang tamang uri na pumuhay, sila'y nilinis ng dugo ng kordero. At yun po sinasabi ni St. Paul lagi, we've been justified by the blood of the Lamb. Sa pamagitan natin mahal na Panginoon, we are justified, not simply by the law, hindi gawa ng kautusan, kundi dahil merits ng ating mahal na Panginoon. Kaya yun po sa atin, dito po ay dalawang pagdiriwang. Pagdiriwang dahil may mga banal sa langit, pero ito po ay sa atin ay isang pagdiriwang dahil tayo po ay isang simbahang naglalakbay tungo sa kabanalan na mayroong mga taong itinalaga ang Diyos na maging huwaran para sa atin. And we ask God for their intercessions na tayo igabayan dito sa lupa para po tayo ay maakay na tayo sama-sama pagdating sa kabilang buhay ay makapagpuri sa harapan ng kordero. Kapuri-puri ka, Diyos, sa mga lumikha sa libutan sa iyong kandahang loob na itong ay may aalay mula sa lupa at katas ng ubas at bunga ng aming paggawaan tinapay at alak na ito para maging pagkain at inumin nagbibigay buhay at ang iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, maging kalugod-lugod dawain sa iyo aming mga alay na paghahain namin bilang pagpaparangal sa mga banal. At ipagalob mo madama namin ang pagumalasakit sa aming kapakanan ng mga kapili mo sa langit sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin mga pangyarihan tunay nga marapat ni aming pasalamatan. Ngayon niloob mong maging tampok ang mga mamamayan sa banal na lungsod. Sa lungsod naming inang Jerusalem na titipon ang mga kapanalig namin. Sa masaya kaming dumudulog sapagat kami nananalig ng lubos. Kaming sambayan mo ay natutuwa sa iyong pagdakila sa aming mga kapwa. Sila naghahandog ng dalangin halimbawa upang sa pagdulog namin di kami manghina. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinadakila ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng talang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya at pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. At muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagbuji natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na bibigay buhay, gayon din ang kalis na nagkakalob sa amin ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo, at isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin niyo simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert naming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makakasalo sa iyong buhay na walang wakas, kay isa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kay isa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili naman nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami ay iadya sa lahat ng masama at pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghay niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon nawa ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Ibahagi natin ang kapayapaang kaloob ni Kristo sa bawat isa. Kordero ng Diyos, Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. mga kapatid, narito ang katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo at siya rin ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong lahat na inaaniyahang makisalo sa kanyang banal na piging. Panginoon, Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama namin yung pagmahal sa pagsamba namin sa iyong kadakilaan, bilang tanging banal sa gitna ng mga banal, hinihiling namin ang iyong kagandahang loob na aming pinakinabangang kabanalan sa iyong pag-ibig na lubos upang mula sa hapag na ito, na mga naglalakbay patungo sa iyo, kami makabagtas sa salo-salo sa langit na bayan namin totoo sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At ngayon lahat ipagpalaan natin mga pangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Na ialay na ang banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan. Salamat sa Diyos. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy nhấn like, comment và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi.